Good morning everyone, especially to you sir. Good morning. So before we will start, let us pray. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we invite your presence into our classroom. Lord, bless each student here as well as our teachers as we embark on another day of learning. Please give us clear minds and open hearts so we can grasp the knowledge and lessons set before us. Amen. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. So, in your idea, what is prenatal development? Anyone? Okay. In introduction, prenatal development encompasses the remarkable journey from conception to birth, spanning approximately 9 months. This period is divided into three crucial stages: germinal, embryonic, and fetal, each characterized by distinct developmental milestones. From cell division and organ formation to rapid growth and maturation. Understanding this process is vital for appreciating the complexities of human development and the importance of prenatal health. So, tatalakayin natin dito ang iba't ibang stages ng prenatal development. Kung unsa ang mga kabag-uhan ani o kung unsaon nato para mapangalagaan nato ang atong lawas samtang nagbuntis ta. So, magsugod ni siya sa germinal period which is ang ato ang paglihi. Musunod dayon ang embryonic and fetal stages. So, gimbitar ta mo sa pagpaminaw o pagkaton samtang gina-explain namo ang mga kaganapan o kung unsa ka remarkable ang pagbuntis. So today we will tackle about life before birth. Who wants to read? Anyone? Okay, thank you. So there is a story. A doctor witnessed a 2-month-old unborn baby during a medical procedure. The baby was fully formed, swimming in fluid and very much alive. This contradicts the idea that unborn babies are just blobs of tissue. The doctor thinks that if people saw how alive these babies are, they might view abortion differently. The main point of Dr. Rockwell's is, pag ang isa ka babae is 2 months old pregnant siya, is ang bata daw is fully formed na siya o buhi kayo siya. So ang iya pong kuan daw sa ubang tao o mahibalan daw sa ubang tao nga iana daw is maybe daw it definitely mausab or malahi ang ilang pananaw sa abortion, sa pag-abortion sa bata. That's it. Good morning, sir. My topic is the stage of prenatal development. Number 1. Germinal period, first 2 weeks after conception, begins with the creation of the zygote. Fertilized egg includes cell division and attachment to the uterine wall. Key milestone: within 24 to 30 hours, sperm and egg chromosomes unity. By 4 to 5 days, blastocyst forms and moves freely in the uterus. By 6 to 15 days, implantation occurs as a blastocyst embeds in the uterine wall. Cell differentiation begins. Blastocyst becomes the embryo. Trophoblast, outer layer, support and nourishes the embryo. So, nagsisimula ito sa pagbuo ng zygote o fertilized egg. Ito ay kapag nagsanib ang itlog ng babae at similya ng lalaki. Sa loob ng 24 to 30 hours, nagkakaisa ang mga chromosomes ng similya at itlog. Ito ang nagsisimula ng genetic na impormasyon ng sanggol.
Pagkalipas ng 4 o 5 araw, nabubuo ang tinatawag na blastocyst, isang kumpol ng mga selula na gumagalaw ng malaya sa loob ng matres. Pagkalipas ng 6 to 15 days, implantation dumidikit at pumasok na ang blastocyst sa dingding ng matres. Doon nagsisimula ang tuluyang pagdikit at paglaki. Simula ng pagkakaiba ng mga selula. Ang blastocyst ay nagiging embryo. Ito ang magiging sanggol sa mga susunod na yugto. Ang panlabas na bahagi ng blastocyst ay na tinatawag na trophoblast ay siyang nagbibigay ng suporta at nutrisyon sa embryo habang ito ay lumalaki. Number 2. Embryonic period 2 to 8 weeks after conception, the zygote becomes an embryo. Major developments: cell differentiation intensifies. Organosis begins formation of organs. Three-cell layer form. Endoderm, digestive and respiratory system. Mesoderm, muscles, bones, circulatory and reproductive system. Third, ectoderm, nervous system, sensory organs, skin, hair, nails. Development of life support system, placenta, umbilical cord, and amnion fluid-filled sac. Sa yugtong ito, ang zygote ay ganap ng nagiging embryo. Ito ay isang napakahalagang yugto dahil dito nagsisimula ang pagbuo ng mga pangunahing bahagi ng katawan at mga sistema kailangan para mabuhay ang sanggol. Pangunahing pag-unlad sa panahong ito. Mas sing pagkakaiba ng mga selula, mas tumitindi ang paghahati at specialization ng mga selula. Bawat grupo ng selula ay nagkakaroon na ng tiyak na tungkulin sa katawan. Nagsisimula ang organosis o ang pagbuo ng mga pangunahing organo tulad ng puso, utak, baga, atay at iba pa. 3 layer ng selula na nabuo. First, endoderm, pang-ilalim na bahagi, nagiging sistemang panunaw, digestive, at sistemang panghangin. Respiratory. Mesoderm, gitnang layer, nagiging mga kalamnan, muscle, mga buto, sistema circulatoryo, at sistema reproduktibo. Third, ectoderm, pang-ibabaw na layer, nagiging nervous system, spinal cord, mga pandamang bahagi, mata, tenga, balat, buhok at kuko. Pagbuo ng mga sistema para sa suporta sa buhay ng embryo. Placenta. Ang placenta ang organong nagdadala ng sustansya at oxygen mula sa ina papunta sa embryo at nag-aalis ng dumi mula sa embryo. Umbilical cord, ang kable na nag-uugnay sa embryo at placenta. Daanan ng sustansya at oxygen. Amnion, isang
sak na puno ng likido na nagbibigay ng proteksyon at pinapanatili ang tamang temperatura. These systems from the fertilized egg, not the mothers. 3. Fetal period, 2 months to birth, characterized by rapid growth and malnutrition. At 3 months, fetus is about 3 inches long and weight about 1 ounce. Begins to move arms, legs, mouth, and head. Facial feature, forehead, eyelids, nose, chin, become the stance developmental stage described. So, dinhi na part kay nagsugod na og lihok ang ilahang mga part sa lawas, like sa braso, sa paa, ang mouth nila mulihok na, then ang head pud nila, tapos sa facial features, sa forehead nila, eyelid, nose, ug chin, mao ni sila ang developmental stage described. So, germal period, first 2 weeks after conception, cell differentiation begins. Blastocyst, inner cell layer, becomes to embryo. Trophoblast, outer layer develops into structures that provide nutrition, and support the embryo. So, number 2, sa embryonic period, 2 to 8 weeks after conception, the zygote becomes an embryo. Major development, intense cell differentiation, formation of life support system, placenta, umbilical cord, amnion. Organs begins to form. Organosis. 3 cell layer form. First, endoderm. Second, mesoderm. Third, ectoderm. So, ang endoderm, digestive and respiratory system. Mesoderm, muscles, bones, circulatory, reproductive, excretory system. Ectoderm naman is nervous system, sensory organs, skin, hair, nails. So, sa magsugod na siya og kumbaga maklaro na siya, makita na siya sa tawag anang inig ultrasound. Sa ultrasound nakita na ang skin, ang hair, ang nails. Sa Number 3, fetal period, 2 to 7 months after conception, rapid growth and development. By 3 months, fetus is 3 inches long, 1 ounce can move, limbs, open mouth, and facial features are forming conception. So, ito ay ang
Ito ay yugto ng pagbuntis mula sa ikalawang buwan hanggang sa pagsilang ng sanggol. Sa panahong ito, ang tinatawag na fetus ay dumaranas ng mabilis na paglaki at pag-unlad ng katawan at mga sistemang ito. Pagkatapos ng 3 buwan, humigit kumulang na 3 pulgada, timbang mga 1 ounce. Kakayahan nakakagalaw na ang mga braso at binti, nakakapagbuka ng bibig at nahuhubog na ang mga facial features, mukha, mata, ilong, labi. Nakikita na ang mga bahagi tulad ng braso, kamay, binti at maging ang genitalia o ari ay naiiba na batay sa kasarian. 4 to 4 months, fetus is 6 inch, 4 to 7 ounce. Growth in lower body, stronger reflex, mother feels movement. Mga 6 na pulgada at 4 to 7 ounce. Mas mabilis ang paglaki ng ibaba ng katawan. Lumalakas ang reflex tulad ng pagsipa o paggalaw. Nararamdaman na ng ina ang paggalaw ng sanggol, tinatawag na quickening. 5 months, 12 inch and nearly 1 pound. Skin structures like fingernails, toenails form. Increased activity. Humigit kumulang 12 pulgada na may timbang halos 1 libra. Nagsisimulang mabuo ang mga kuko sa kamay at paa. Mas aktibo na ang fetus, mas madalas ang paggalaw. 6 months, 4 inch, 1.5 pounds. Eyes and nails, eyelid form. The hair on head grasping reflects affairs. So, dito na nagsisimula na din na makikita ang eyes, eyelid form na. Fine hair on head grasping reflects affair. 7 months, 16 inch, 3 pounds. na pulgada tapos tinatayang 3 libra. Patuloy na tumataas ang timbang at pinapaganda ang mga function ng mga internal organs, lalo na ang baga. 8 to 9 months, continued grow in length, and weight. Gains 4 more pounds. So, tuloy-tuloy ang paglaki sa lahat ng timbang. Mas nahuhubog ang katawan, lumalakas ang mga organo, at naghahanda na ang katawan ng fetus sa pagsilang. Ang fetus ay maaaring umabot ng 6 to 9 pounds at higit 12 pulgada sa pagsapit ng kapanganakan. Good morning, sir. Good morning, everyone. Before we start, let's pray. Our Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Our Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. It's all about cluster of hazards to prenatal development. Hazards means danger and risk.
And potential development is the process of a growth and change that occurs in the development's baby inside the mother's womb. Below are the dangerous acts of pregnant women that can cause danger to the baby. In this topic, we will be aware on what are the dose and educate everyone about these things. First one, prescription and non-prescription drugs. These include prescription as well non-prescription drugs. Antibiotics, an example of prescription drug that can be harmful. Example of harmful non-prescription drugs and are diet pills, aspirin, and coffee. In non-prescription drugs, many substances can cross the placenta, which is a muscle facilitates the exchange of nutrient and waste between the mother and the fetus, just like antibiotic that can potentially causing birth defects and developmental issues. When done excessively, a pregnant woman should go for her obstetrician and gynecologist for the safety of the baby and the well-being of the mother. Go with the number 2. Please read, class. Okay. Ang psychoactive drugs are chemical substances that affect the brain activity. Thus, they said example can cause risk of neurodevelopment disorders that can get by the baby. And when used during pregnancy, neurodevelopment disorders example are autism, spectrum disorder, and intellectual disabilities. Heavy drinking by pregnant women results to the so-called fetal alcohol syndrome, which is a cluster of abnormalities that appears in the children of mothers who drink alcohol heavily during pregnancy. Fetal alcohol spectrum disorder is a wide range of physical, behavioral, and cognitive impairments that occur due to exposure and intake of alcohol by the pregnant mother before pregnancy. The symptoms of this disorder includes low body weight after birth, or the baby, small health vision, and having problems, and many more. Go to the number 3. Please read, class. Okay, the third one is environment hazards. This takes about the mother's environment, example, the job of the mother that make her exposed in radiation, just like in the field of medicine or radiography technicians. Environmental hazards also takes about new dangerous polluted substance for pregnant women, just like water and air can cause defects for the babies, and toxic substances like dentist gases and even second-hand smoke. Radiation from X-rays also can affect developing embryo and fetus, with the most dangerous time being the first several weeks after conception, when women do not yet know that they are pregnant. X-ray and radiation can affect the development of the embryo and can miscarriage. Even birth defects like microcephaly, which refers to a birth defect where baby's head is smaller than expected compared to other babies of the same sex or age, and the intellectual activities, which includes cognitive impairment and person's ability to learn. So before you proceed in doing X-ray and you are sexually active and has pregnancy symptoms, you should do a pregnancy test or see a OB/GYN to avoid the risk of taking X-ray radiation. Questions or clarification? Okay, none. Thank you for listening to my report. And goodbye. Thank you. God bless. Good day, everyone. Today I will discuss about synthesis of physical development and cognitive development
of prenatal period. First is germinal period. Nagsugod ang germinal period if i-combine or iisa ang sperm cell o egg cell. Then makabuo na dayon na gitawag og zygote. And this cell divided rapidly and mahimo siyang blastocyte which then mo travel sa uterus. Then pag modikit ang blastocyte sa uterine wall and then mag-start forming ang baby anak. Next is the embryonic period. So, kisa may naay idea about embryonic period. The embryonic period is from 2 to 8 weeks when the baby's body parts and system start to form. These have 3 layers grow. First is endoderm for stomach and lungs. Second is mesoderm for muscles, bones, and blood. Third is ectoderm for brain, skin, and sense. So, diri na stage is very sensitive jud siya kaayo kay if bisag unsa na maka-harmful sa bata, maka-apekto jud siya sa pag-form sa body parts sa baby. So, moto ang gitawag na embryonic period. Third is fetal period, last from the 2nd month to birth. So, when the baby grows quickly and body parts become more developed. By 4 months, ang baby kusog na siya mulihok, showing flexes, so mother may start feeling movement. And 5 to 7 months, mugrow na ang hair and nails sa baby. And 8 to 9 months, the baby gains weight and organs get ready for the life outside the womb. So, mo nang gitawag na fetal period. Next is cognitive development. So, kasi may idea about cognitive development. Okay? So, ang cognitive development is before birth is about building the brain's basic structures that will help like thinking, memory, and language. So, during pregnancy is the brain and nervous system is start forming. So, ang neural tube is developed into the brain and spinal cord. So, these foundations is prepare the baby for learning and mental growth after birth, including the brain and nerves starting growing during the embryonic stage. So, naay tube nga gitawag nga neural tube. So, which become the brain and spinal cord. So, importante jud ni siya nga kay mo ni ang naga-control sa feelings sa bata, thoughts, and sa movements. So, mo ni ang first na foundation during sa prenatal development. So, second is neural tube. Is the part of the baby that will become the brain and spinal cord. So, it grows very early in pregnancy and needs enough folic acid from the mother to form properly. So, if dili jud ma-form og tama, makakos ni siya og problem sa brain or sa spinal cord sa baby. During the fetal stage, so the baby's brain starts to grow very fast and it begins making connections between nerve cells which will help the baby think and more. So this rapid brain growth is important for learning and development after birth. Example sa fetal stage. So, ang brain sa bata maghimo og kanang connection kung unsaon pag lihok sa iyahang kamot, sa iyahang tiil, sa sulod sa tiyan sa iyahang mama. So, ang fetal stage is kanang makatabang siya sa bata nga makatuon sa paglakaw o paggunit sa mga kanang butang sa human siya nga may panganak diri sa kalibutan.
So, muna ang example sa fetal stage. So, reflex actions like sucking, swallowing, and grasping. So, napakita na ang brain sa baby is nigana na or nag-work na. So, they help prepare the baby for survival, like sa pagkaon after mapanganak ang baby. So, muna ang example sa reflex action. Environmental factors like nutrition, alcohol, stress, and toxins can affect brain development, possibly leading to intellectual disabilities or behavioral disorders. So, for example, kanang buntis na babae niya, minom siya kanang life bear or mga alcoholic na kanang limnon. So, makaapekto dyan na siya sa brain sa baby, then maka-cause po siya kanang like behavioral problems. So, inigdako sa baby, dili na siya normal na bata pag kanang inigdako niya kay kanang gikan pa lang sa tiyan sa iyahang mama, dili na siya normal kay kanang naapektuhan man sa pagbuntis sa iyang mama kay sige man nag-inom ilagi iyang mama like ing ana. So, pag inigdako jud sa bata, dili siya normal na baby like yan. And that's all, and thank you.